gusto nyo malaman yung sahod sa Japan, pagiging developer na web programming sa Japan, ito kwento ko sa inyo. Kung maghahanap kayo ng trabaho sa Japan na programmer o developer, ito na, mahirap. Ayun ang ibig sabihin. Kung sa Tokyo kayo maghanap ng trabaho, pwede kayo makahanap doon. Marami naghahanap sila ng mga programmer. May experience ka dapat, graduate ka sa mga ayun, i-check nila yun. Pero ito yung pinaka mahirap na para makapasok sa company, dapat marunong ka ba magsalita ng Japanese dito. Ayun lang. Pag di ka marunong mapagsalita ng Japanese, hindi ka nila tatanggapin. Ayun lang mahirap dito. Tapos, dapat, depende, bibigyan ka nila ng 2 years o 3 years. Kung nakakabasa ka, o dito ka na pinanganak, basta dito ka nakatira, may edu, isipin yun, residence ka na dito sa Japan, may chance ka kasi pwede ka tumira dito. Depende. Ano naman yung sa loob ng trabaho sa dun sa okay lang, strict sila, kailangan mong gumawa ng mga report, kailangan ka bago ka gumawa ng mga ganito, kailangan i-report. Siyempre kailangan mong sumulat ng mga report talaga ng kanji, para kang Japanese, i-explain mo. May company din na hindi mo na kailangan wala kang gagawin, basta alam nila foreigner, hindi ka nila ipapagawa ng mga ganito basta gumawa ka ng program. Pero ako, matagal na ako dito sa Japan, 10 years na ako dito. Nakakabasa ako, nakakasulat, pero hindi ako ganun magaling. Siyempre, kailangan mo rin mag-aral everyday na kanji para ka report, gagawa ng report, gagawa ng documentation, marami. Ang pangit naman dito kung maghanap ka ng trabaho sa Tokyo, ang pinakamaraming trabaho, pero sa iba, sa Osaka, sa Kobe, basta sa mga ibang lugar, mahirapan kang makahanap ng company kasi hindi sila nagtatanggap ng foreigner. Ayun isa pa dito. Dapat nakatira ka dito, may marunong ka bumasa, nakapagsalita ka. Kasi kapag papasok sa maliit na company, hindi ka nila tatanggapin. Kasi kailangan nila yung magmaka-program ka. Low level dito, ayun ang ibig sabihin. Ayun lang ang ibig sabihin nito. Hindi sila advanced kasi luma yung ginagamit ng mga legacy na system, puro ganun. Marami sila. Malaki sa depende kung experience ka, 25 kalapad hanggang 50 kalapad, depende na kung sa lugar mo. Yun, kasama na din yung insurance, maraming benefit. 25 kalapad, 50, depende kung makakabasa ka o nakapagsalita ka. Yung ganun yung makuwang pera dito. Kung 10 years experience ka, nakapagsalita ka, pwede kang pumasok sa malaking company doon. Pero hindi ka, ang pangit pumasok sa malaking company dito kasi kailangan mo talaga makapagsalita. Ay nang bisbih na check ka nila dun kahit gano'ng kagaling, hindi ka makapag-communication, mahirapan ka. Ayun lang yun.